Naniniwala kami, Panginoon, na sa araw na ito hindi matatapos, Panginoon, na may gagawin ka sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang laban na ito ay hindi laban namin, kundi laban mo rin, Panginoon. So, almost 2 hours kasi yung magiging biyahe namin, kaya tingin nyo, ramdam nyo, positive na kaya ito? Ha? Tingin nyo, kasi sinabi, di ba, na okay din kasi i-accept daw nila. Tapos bakit daw ang hinahanap nila, bakit hindi na-rescue agad? Ang aming misyon para sa hinihingi nating lahat na hustisya. June 3, 2025, araw ng Tuesday. Ito na yung inaantay ng lahat, kaya gumising kami ng maaga. Halos may liwanag na rin na makaalis kami dahil nga ng mga oras na ito ay pinag-iisipan namin kung kinakailangan ba naming daanan ang mga kamag-anak ni Ate Ninya. Pero napag-isip-isip din namin na wala pang kasiguraduhan ito magiging lakad namin, lalo na ang panganay niya na kapatid dahil nga ito ay ang bumubuhay sa kanyang pamilya. At dito nga mapapansin natin na tulog pa talaga ang mga kasamahan ko dahil nga sa sobrang aga rin naming umalis, kaya medyo puyat din sila. At makalipas lang din ang ilang minuto ay nadaanan na namin ang Villa San Roque sa bayan ng Padre Garcia, Batangas. Kaya mas minabuti rin namin na kami-kami na lang muna sa unang misyon na ito dahil nga ang pinakang unang iniisip namin talaga dito ay ang panganay na kapatid ni Ate Ninya dahil nga naapektuhan na rin ang kanyang trabaho dahil sa pagliban sa mga inaasikaso namin. At makalipas lamang ang ilang oras ay nandirito na kami sa istasyon kung saan ang sinisigaw ng karamihan. So guys, ayun, at bawal ang camera dito. In the first place pala sinabihan na kami. At saka tayo sa mga ganitong establishment talaga, hindi na muna talaga tayo nag-video. Tatanong muna tayo kung pwede, kung hindi, hindi pwede. Okay, pero nakapagpa-picture ako doon kanina. At ayun nga, na pinag-usapan na namin na ang ganitong cases ay maraming pwedeng mangyari. So, hindi din alam dito kung may posibilidad na makulong si wala ring kasiguraduhan. So pero ang pinakang isa nga diyan talagang nagagawa daw talaga ng RTIA ay mailayo. Yun talaga. Kaya nga tinatanong nila kung ilalayo ba ay may paglilipatan. So yun yung mga pinag-usapan namin. Tapos sabi nga nila ay pwedeng dito dalhin or sa main. Pero sabi nga nila sa main na mas mabilis. So kung sa main daw dadalhin ay kinakailangan ipasa nila yung cases doon sa RTIA ng Mandaluyong, tapos titingnan kung pasado siya para i-air. So kung hindi naman, ganun din, papupuntahin din kami dito kami i-forward ulit para dito asikasuhin, no? So walang problema kahit saan, basta kung saan mabilis at kung saan ma-actionan talaga. Kasi nagmamakaawa na ako talaga sa kanila na please tulungan niyo po kami, kasi ito ang hiling ng mga kamag-anak, lahat ng kabarangay, at lalong-lalo na kami na matuldukan itong mga nangyayari na ito na hindi maganda. Kaya ayun, nag-message naman sa akin ang RTIA at hopefully i-pray natin na mai-submit sa main at mapapunta tayo doon at sasamahan natin sila. Kasi sinabi rin nila na hindi talaga ako pwede. Sabi ko, opo, alam ko naman po yun, hindi talaga pwede. Kahit na maraming nagko-comment na yung parang sinasabi nila na tayo na yung kumilos, hindi kasi pwede. Dapat it's either si Ate Ninya talaga, mas maganda si Ate Ninya, kaso nga lang pabago-bago siya. So yung mga kapatid, pinaka malapit ng kapatid, so willing tayo na samahan yung mga kapatid if ever man na mai-forward na ito doon at may mangyaring action. Kaya sana ay sa lalong madaling panahon. Okay? So ngayon, hindi pa kami nananghalian, kaya habang nag-aantay din ako ng update, kasi malay natin ngayong araw ma-update na rin tayo. Nandito lang tayo, pwede agad tayong bumalik. So pupunta muna kami dito, manananghalian. So tara muna, kaya muna tayo. Dito na kami ngayon sa SM, dito muna kami manananghalian kasi nga maaga-aga din talaga kaming gumising para sa mission na to. At ayun, medyo nag-uumpisa na akong kabahan sa mga pwedeng mangyari, pero yun nga, ito naman yung hinihiling nating lahat, kaya kami nandito. At sana yung mission natin ay may patunguhan. Okay, kasama ko si JM, si Mac. Ayan, naka Marcos TV Cup. Asan yung cup mo, Mac? Wala? Yun. So dito na kami ngayon sa kainan. Ayan, dito sila.
At alam nyo guys yung naramdaman ko kanina. Sabi ko nga, wala pa kami sa main, nandito pa lang kami sa branch nila dito sa Batangas. Sobrang nakaka-ghost bomb na, nakakatindig balahibo na kapag pumasok ka sa RTIA, talaga palang nakaka-ghost bomb, maninindig yung balahibo mo ganyan, di ba? Hindi ko lang din ma-imagine talaga sa buhay ko na dadating ako sa point na ganito na may aasikasuhin ako para ilapit sa ganito, ganyan. Di ba? Hindi ko na-imagine na dadating ako sa point na ganito. Pero that's life at kasama to sa mission natin, kaya okay lang, ginagawa namin, di ba? So, tanungin natin sila kung ano yung mga naramdaman nila pagpunta namin doon kanina. Kaya ito, unahin natin si JM. JM, anong pakiramdam at nakarating tayo ng RTIA na branch nila dito sa Batangas? Nakakaba po. Nakakaba, ano? Opo. Kasi, siyempre, napapanood mo lang yun, di ba? Opo. Kasi, ganun din yun eh. Kayo nandito, kapag ka-finorward ka nila dun sa main, yun na yun ay, di ba? Yun na yun, matik na yun. Ewan ko si Maktulog yata ito kanina, saan ka kanina? Sa likod po kasi sa sarap. Tulog. Pero at least nakarating na tayo, di ba? Ang layo-layo na ako ng mga napupuntahan. Layo ano? Malayo-layo na yung mga nararating natin. Kasi di ba, napunta lang tayo ng una, San Juan, Rosario, tapos ngayon dito na tayo sa Ibaan. Hindi ako nagkakamali. So sabi ko, ang layo na ng mga napupuntahan natin. At sana sa bawat mission namin, sa bawat lakad namin i-guide lang tayo ni God para mapunta tayo sa tamang location. Kasi kapag wala tayo nung nandun sa taas, nako, baka kung saan lang tayo mapunta, di ba? Baka hindi pa maging successful yung mga lakad natin, kaya siya yung kailangan natin talaga dito. Number 1 yan. Ama, marami pong salamat sa lahat ng biyaya na nasa aming hapagkainan. Nawain nyo itong basbasan upang nang sa ganon kung saan man kami mapapadpad ngayong araw ay maging silbi namin itong lakas. Maraming salamat po. Treat me like one of the bros. Think I'm cool but they would never date me. 'Cause girls my age have tiny waist, skin tight denim, baby faces, dance at the bar like no one's watching. And I'm just a Thanks kay God at busog na naman tayo ngayong araw. Balik na siguro kami, pero yun, kakatawag lang pala ng RTIA. Kausap namin yung staff at ayun nga, hinihingi nila yung mga details, yung mga naikikwento ni ate niya sa atin. Pero sabi ko nga, mas maganda din ay talaga ay makapagbigay ng statement ay yun pong kapatid or yung kanyang kamag-anak. At yun din ang sabi ng RTIA na baka pwedeng makapagbigay sila ng statement para mas malinaw lahat, di ba? Kasi tayo naman ay dumating tayo sa buhay nila ay kailan-kailan lang yan. So mas maganda yung talagang matagal nang nakakasama nila ate niya at nakakita ng lahat ng nangyayari. Kasi tayo naman nagbabase lang sa mga kwento nila ate niya, ng mga kamag-anak, pero sila yung nakakasaksi talaga. Kaya mas maganda kung sa kanila manggagaling yung mga statement. Kaya yun, siguro kakausapin natin yung kapatid ngayon kung nandoon. Didiretso kami doon para makausap. Saan ba? Doon pala. So siguro didiretso kami doon para makausap po namin. Sana nandoon si Kuya na panganay ng kapatid natin niya. At maging yung kanyang kamag-anak pa na iba, ikakausapin ko na rin para mas mabilis, guys, para mas mabilis. Alright. Sobrang init. Malayo-layo na naman yung babiyahin natin pabalik, pero okay lang. At least may mangyari lang sa lakad natin, okay na yun sa amin. Wala na yung pagod, walang problema yun. Alright, kita-kits tayo doon sa kung saan man kami susunod po na hihinto. At kinabukasan, ito na yung araw na kinakailangan natin bumalik kasama ang pamilya ni ate niya. Good morning sa lahat at ngayon po ay 4 AM na. Gumising kami kanina ng 3:30 AM para po sa mission natin sa pangalawang araw pagbalik natin kay RTIA sa Batangas. So maaga kami ngayon kasi pinapupunta kami doon ng 8 AM, dapat nandoon na kami at dadaanan pa namin sina panganay na kapatid natin niya at ang kanyang iba pang relatives ay dadaanan pa namin, kaya need talaga natin gumising ng sobrang aga. Natulog kami kagabi siguro mga mag-1 na kasi may mga ginawa pang trabaho, pero okay lang yan. Ang mahalaga ay may mission tayo na matapos ngayong araw. At please pray for us na sana maging successful tong lakad namin. At kita-kits tayo kung saan na susunod tayo pwede mag-vlog. Andito sina GM ready na. Pati si Mac ready na.
So si Commander gising na rin. At ano, ready na kayo? So tara, let's go. Keep safe sa ating lahat. Maraming beses na rin na nangyari sa amin ang ganitong mga klase ng misyon na kinakailangan mong gumising ng maaga dahil nga sa may kalayuan din ang aming magiging biyahe. Hahanap siguro muna kami guys ng pwede naming mabila ng magiging breakfast namin kasi nga nagkape lang kami sa bahay. Kayo ba? Kumain ba kayo? Hindi din? Kape lang din po. Anong inano mo? Kape lang din. Kape? Okay, kape lang din daw. So hanap po tayo ng pwede naming maging almusalan. At para na sa ganun yung magiging biyahe namin, malayo din kasi. Di ba kahapon ang layo din ang biniyahe natin? Ang tagal din nating bago narating. Sabi ko pa nga parang di tayo nakakarating ha. Tapos di ba sabi ko kahapon, kasi nga siyempre ako yung nagdadrive eh, parang natatagalan ako dun sa nagiging biyahe. Pero okay lang, at least alam naman na namin ngayon kung saan. Hindi na kami masyadong, alam mo yun, mainip sa biyahe, ganyan. Alam na namin. Ayun, sapat ba yung tulog nyo? Hindi. Alam ko pare-paras sa akin hindi sapat yung tulog kasi ganun nga, mga ginawa rin kagabi. So ayos lang, mamaya babawi tayo pag-uwi. May 7-Eleven kami na daanan dito guys. Mabuti na lang din talaga sa lugar kung nasaan tayo ay may mga ganito kang pwedeng mabilhan kahit na anong oras. Ayan, medyo sumisikat-sikat na yung araw, medyo luwiliwanag na, mas safe na yung magiging biyahe natin ito. Ay, gusto ko lang sa inyong i-share guys na alam nyo, sobrang bilib din talaga ako sa mga kasamahan ko sa team. Ano, kahit naman si Rans nung kasama natin, talagang kapag may oras tayo na lakad, responsible din talaga sila kahit na puyat man, kahit ano pa yan, di ba? Talagang yung puso nila nandoon talaga, makita mo na yung willingness nila na samahan tayo sa mga mission natin, nandoon talaga. Itong mga bata na to, puyat pa ito, pero look, nandito sila kasama natin, di ba? Maaga silang gumising talaga. So ayan, nakabili na sila ng breakfast namin. Ito na. Check natin anong nabili nyo. Tuna bread, tapos tubig meron? Okay, so kompleto, may tubig tayo kasi importante yan. Yun, biyahe na tayo. Halos may 30 minutos na rin na nagbabiyahe kami ng mga oras na ito. At kontak na rin naman namin ang panganay na kapatid ni Ate Ninya. At makalipas nga ang 1 oras ay nakarating naman kami sa lugar kung saan malapit sa kanyang tahanan. At dito na rin yung lugar na magsisilbi kung saan namin siya aantahin. Sa mga ganitong pagkakataon o sa mga ganitong misyon, mas makikita mo talaga ang mga kasamahan mo kung gaano sila kapursigido na samahan tayo sa mga ganitong klase ng misyon. At hindi rin naman nagtagal ang aming pag-aantay na halos tumagal lang ito ng 15 minutos ay dumating na rin ang panganay na kapatid ni Ate Ninya. At dito nga ay nakahanda na rin kami para sa magiging biyahe naman namin patungo sa kanilang mga kamag-anak. Okay guys, nandito na kami ngayon sa Trangka at inaantay na lang namin yung relatives ni Ate Ninya. At ayun, nakita nyo naman kasama na namin yung panganay na kapatid niya. At base naman sa pinsan niya ay papunta na sila dito, no? Papunta na sila. So antayin lang natin. Tapos sibat na kami nito, dire-diretso na kasi nga alas 8 dapat nandoon na. At ang oras na ngayon ay alas 6 pa lang naman. So almost 2 hours kasi yung magiging biyahe namin. Kaya medyo naglaan kami sana ng allowance para sa biyahe, para hindi tayo mag-haul sa oras kasi syempre dapat on time nandoon tayo. Yun nga lang, medyo nag-antay-antay din kasi kami ng konting oras, kaya medyo yun, nadi-delay. Like now, nag-aantay kami dito sa may Trangka, dito sa kanto, ayan o. Diyan sila sa loob ng sasakyan. Okay, antayin lang natin. Update kami mamaya. Naapektuhan na yung trabaho mo, ano? Oo. Sobra buti, pinapayagan ka pa rin ng pinakangalbot. Foreman nyo, ano nyo. Nayayamot na nga ako eh. Ay, ganun? Oo, sabi sa akin kahapon eh. Ay, sa sunod na, huwag nang paliban-liban. Sabi sa iyo? Sabi ko, ipasinsan ako, lahat na ko ito. Importante lang. Pinayagan ako ito. Kasi si Kuya Mark po ay ano siya ay karpintero. So talagang kapag may ginagawang bahay, hindi ka naman talaga pwedeng pabsin-tabsin, di ba? Kasi yung time na may hinahabol kayo, lalo na kapag kayong ano, yung may deadline, di ba? Siyempre madidelay yun kapag kakulang ng isa, ganyan. Ano yung kumukuha sila po ng kapalit mo? Hindi. Hindi pa. Ay ganun, hindi kulang talaga sila nagtatrabaho.
Okay, sandi dito na din yung iba pang relatives ni Ate Ninya. Si Kuya Aris po, nasaan? Sa sa Lucifer. Nandun pa din? Okay, so hindi makakasama yung isang kapatid ni Ate Ninya. Okay, sige. At halos 2 oras din kasi mabiyahe natin. So pray natin na may mangyari na sa lakad natin ngayon, no? O baka pwede mag-pray muna tayo? Sige, si Ate Lynn mag-lead. Mas maingin I can feel there is somebody in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Holy Spirit. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Lord, sa umagang ito ay pinapalang umaga na nagmumula sa iyo. Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, hinihingi namin ng patnubay, ang gabay mo sa lahat ng aming gagawin. Sa lahat ng aming transaksyon, pangunahan mo ang lahat ng ito maging sa mga taong mga kasalamuhan namin. Lord, tunay nga na ikaw ang manguna, ikaw ang mag-touch sa puso ng mga tao na aming kakaharapin sa araw na ito. At ikaw ang higit na magbigay ng leading sa amin ng instruction sa mga bagay na gagawin namin, Panginoon. Lord, ikaw ang magbigay ng karunungan, ng wisdom na nagmumula sa iyo, sapagkat hindi namin kakayanin ang lahat ng ito kung hindi mo kami sasamahan. Naniniwala kami, Panginoon, na sa araw na ito hindi matatapos, Panginoon, na may gagawin ka sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang laban na ito ay hindi laban namin, kundi laban mo rin, Panginoon, laban sa imoralidad na nagaganap sa aming lugar. Lord, mula sa umagang ito, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa iyo. At alam ko, Panginoon, ang buhay namin ay ginagamit mo, Panginoon, instrumento upang mawakasan ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, let your will be done, Panginoon. Sa umagang ito, bigyan mo kami ng covering, upon covering, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami ng traveling mercy. Ingatan mo kami sa aming daraanan na makarating kami ng ligtas. Anumang aberya, anumang aksidente, hawiin mo sa pangalan ni Jesus. I-guide mo po ang sasakyan nito, maging ang driver at lahat ng mga nakasakay dito, Panginoon. Proteksyonan mo kami, Panginoon, laban sa anumang uri ng kapahamakan, aksidente na magdudulot sa amin kapinsalaan, Panginoon. Lord, ilayo mo rin kami sa mga tao, Panginoon, na hindi magbibigay ng kaayusan sa bawat lakad namin ito, Panginoon. I-guide mo rin, Panginoon, ang mission ni na Marcos, Panginoon, ang team niya, Panginoon. Tuning ang traveling mercy upon mercy, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Sa umagan ito, nagdideklara kaming lahat mula timog, silangan, hilaga, kanluran, Panginoon, na ang lakad namin ito, Panginoon, ikaw, una ka, Panginoon, ay magkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng resulta, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Cover us in the blood of the name of Jesus, Panginoon. Lord, we receive your power and mercy, Panginoon. Your power, Panginoon, sabi mo nga, Panginoon, hindi mo kami papabayaan dahil ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon, na lahat ng aming gagawin ito, ikaw po ang bahala at ikaw ang mag-guide sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kapurihan at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears. Lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to. Guys, time check tayo, 7:21 AM. At andito na kami sa station ni Idol Rafi dito sa Batangas. At sa pagbaba pa nga lang nila ng aming sasakyan ay nakikita na namin kung gaano talaga sila kadesidido na ilaban ang hustisya para sa kanilang mahal na si Ninya.
Ayan, doon na sila sa loob. Mamaya-maya bababa na rin kami. So may mga tao na din naman dito na siguro matik naman. Ano ba naman ang serbisyo ng RTIA. So ang tumulong, kaya for sure yung mga pumupunta dito is kailangan ng tulong, di ba? Matik na yan. Siguro mga 7 talaga yung bukas nito kasi dumating kami dito ay 7 something 7:05 mga ganun, at kakabukas pa lang. So yun, safe naman yung naging travel namin, thanks kay God, at ginaya tayo sa biyahe. Nag-conduct din kami ng munting prayer kanina para na sa ganun ay safe din kami sa lahat ng lakad namin ngayong araw. At sana, yun nga, yung kahapon ko pa sinasabi na sana eto na yung chance para magkaroon ng aksyon. Kasi nga sabi ko, kapag wala pang nangyari dito, hindi ko na alam kung ano pa yung pwede nating magawang tulong para sa kagustuhan ng lahat. Kasi kung dito ay wala din mangyari, so siguro wala na rin ako magagawa. Si Kuya Mark at pinapatawag daw tayo doon, so punta tayo. At maging tayo rin ay handang-handa na ng mga oras na ito para sa kung ano man yung mga pwedeng itanong sa atin. So guys, since 9 pa daw kami pwedeng pumasok dun sa loob dahil for interview naman na for follow up, ay maghahanap muna kami guys ng pwedeng makainan kasi matagal din naman kami mag-aantay doon sa labas. Hanap kami ng pwedeng makainan kahit mga pansit ganyan. So naglalakad kami ngayon kasi yung tinuro sa amin ng staff ay pwede naman daw lakaran dito lang sa una-unahan. At ayan, kasama ko pa rin sila, kami lahat. Lahat kami ay walang kasiguraduhan sa kung ano man yung magiging resulta nitong ipinaglalaban namin. Pero ang mahalaga ng mga oras na ito para sa amin ay yung subukan, yung mga paraan na magbibigay justisya para kay Ate Ninya. At makalipas lang din naman ang halos 30 minutos na pagkain namin ay agad-agad din naman kaming tumayo dahil nga mag-aalas 9 na at kinakailangan na namin bumalik sa RTIA. Ayan, kakatapos lang namin na kumain at thanks kay God, nabusog na naman tayo ngayong araw. At ayun, habang kumakain kami, syempre pinag-uusapan namin yung mga kinakailangang details na ibibigay nila doon. Syempre kinakailangan nga dito ay may konkreto tayo na pinangahawakan. Kasi nga, yan din ang sabi sa akin ng mga staff na kinakailangan mayroon tayong matinding, alam mo yun, na pwedeng magamit. Kasi nga hindi pwedeng sabi-sabi lang, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Hanggat maaari kung nakita mo mismo or yun, siguro pwedeng magamit yung pag-share ni Ninya at ng kanyang anak dito sa kanyang mga kamag-anak. Siguro yun pwede naming magamit para dito. Papunta na din kami, medyo dito lang to sa likod ng sa likod ng RTIA. Dito lang kami kumain sa Tapsilugan kasi yun lang yung malapit. Ang SM kasi sarado pa po ng ganitong oras. Kaya yun, mabalik na kami kasi magnanay na. So baka pagdating namin doon ay sakto na may interview po sila. So magpapaalam tayo. Parang sa tingin ko pwede ata tayo mag video pero may area lang na pwede habang sila kinakausap para na sa ganoon ay makita nyo rin, malaman nyo din kung ano yung mga pag-uusapan. Pero tatarin natin magpaalam. Pero sa pagkakaintindi ko kanina ay pwede yata. Ano JM? Pagkakasabi niya may area lang, dito lang sa part na to pwede mag video. So yun, tatry natin kung makapagbigay kami ng details sa inyo. Guys, inabot na kami dito ng alas 12. So halos 30 minutes na lang, mag-aalauna na. At ayun, nakausap naman na sila, na interview na. At nakapagpasa na rin tayo ng mga pictures, ng mga videos, ng mga clips kung saan nila inaamin yung mga nagawa nila. At ayun nga, mag-aantay kami hanggang siguro mga 1 or 1:30. At i-message kami daw kung siguro kung kailan i-schedule na pumunta ng Mandaluyong kasi mukhang approve na yata, mukhang approve na guys. Sa RTIA mukhang approve na. At siguro may air na ito. At ang daming nangyayari ngayon guys na ang daming nangyayari ngayon dito sa pagpunta namin dito. At tila nagkakaroon kami ng pag-asa tungkol dito sa case na ito ni Ate Ninya. At hopefully talagang malutas na ito.
At bilib din ako sa lahat ng mga kasamahan namin dahil talagang porsigido sila rin na matapos na talaga ito maging kapatid, mga kamag-anak, diba? Talagang sila ay nagsasakripisyo din ngayong araw para dito. At susunod natin sakripisyo kapag pumunta na tayo sa main, sa Mandaluyong, at sana si Sir Rafi yung mismong makausap nila para na sa ganun ay on the spot, diba, yung magiging decision. So yun, maghahanap muna kami ng mga kainan kasi nga mag-alauna na rin, ay gutom na kami. So naglalakad-lakad kami, kasama kami lahat. Ayan, naglalakad-lakad kami para maghanap ng pwedeng makainan. Guys, wala kami nakitang kainan. Meron man doon buffet. So ewan ko, baka di rin kasi kaya, baka masayang lang. Kaya pupunta na lang siguro kami ng SM, since dito lang naman, katabi lang, ay doon na lang siguro kami maghanap ng mga kainan. Hindi ko, tingin nyo, ramdam nyo, positive na kaya ito? Ha? Tingin nyo, kasi sinabi diba na okay din kasi i-accept daw nila. Tapos na bakit daw, ang kinahanap nila, bakit hindi na-rescue agad? Na-rescue agad? Grabe. Talaga naman, kahit naman ako nung una, yun yung tanong ko ay, bakit umabot ng 10 taon na wala talagang rescue na nangyari, di ba? Yung mailayo man lang, ganyan. Di ba? Okay. So, sige, babalitaan lang namin kay guys kung ano yung sasabihin sa amin mamayang alas 2 dito. Mag-aantay kami hanggang alas 2 dito, guys. Ganito talaga, sakripisyo para tayo nag-a-apply ng pa-abroad. Diba? Ramdam nyo ba? Para tayo kanina ang pakaramdam natin, para tayo nag-aantay ng ayuda. Kasi maaga pa yun, ay mga alas 11 pa. Pero may inabot na tayong gantong oras, pakaramdam natin, nag-a-apply na tayo ng abroad nito. Pero okay lang, basta may mangyaring maganda, no? Yun ang the best doon. Walang baliwala yung sakripisyo natin, basta ginahawa to lahat pagka ay natapos, diba? Okay, sige, hanap muna tayo. Ramdam ko ang mga kasamahan ko ng oras na ito na talagang alam kong kumakalam na din ang kanilang mga tiyan, dahil nga hindi rin naman kami makaalis kung saan ang pwesto namin dahil baka bigla na lang kaming tawagin. Guys, after po namin mag-lunch ay ano oras na ba? Mag-alas 2 na ng hapon. Nandito pa din po kami sa RTIA ng Batangas at kasalukuyan na sila po ay nandoon na sa waiting area at kausap na din yung mga staff dito. At kanina tumawag na din naman yung staff ng main at nagpasend na nga po ng mga photos nagpasend na ng mga photos at sa tingin ko talagang positive na to, guys. Ramdam ko na mai-air na to talaga sa RTIA at kumbaga ay ito na yung first move o first step na ibibigay sa atin ni God para for solution sa problema na ito na matagal ng panahon na ipinanalangin ng mga tao na matapos. Almost 11 years na nakakalipas na walang nangyari. So sana ito na yung chance para matapos na yung matagal nilang kagustuhan na matapos, diba? Sana ito na yung pagkakataon. Okay, siguro mag-wait pa kami dito mga 30 minutes siguro para sa sasabihin ng staff kung ramdam ko lang na baka sasabihin ay kung kailan kami pwede pumunta sa main. Yun lang siguro. At makalipas ang mahabang pag-uusap ay tila nagkakaroon na ng magandang resulta. Guys, time update po tayo. 5:36 PM at malapit na mag alas 6. Nandito pa rin kami ngayon sa part ng San Juan. Yung mga relatives ni Ate Ninya na ihatid na po namin sa ngayon. Sana makapagpahinga na din sila ng maayos kasi alam kong pagod din sila ngayong araw. At sabi ko nga ay sa naging vlog natin kagabi ay sobrang pagod din po talaga itong ginagawa namin. Pero yun nga, ang makakatanggal lang ng lahat ng ito kapag naging successful na po itong nilalakad natin. At ayun, ang update nga pala, kagaya ng sinabi ko kagabi ay kita-kits na lang tayo sa Monday or Tuesday. Sana sa main tayo ipadala kasi mas sa tingin ko sa dinidepende ko sa comment ng iba ay baka possible na kapag kaya si Sir Rafi yung mismong makausap nila ay baka on the spot, no? So wala din naman problema kung sabihin naman nila na dito sa Batangas sa ayusin, wala din pong problema. Ang mahalaga ay maayos, yun lang naman. Okay, so alam ko pagod din itong mga kasamahan ko kasi kanina nga may clips tayo, natulog sila doon. Makita nyo naman, tulog sila doon. Di na naman nila alam yun na nabidyoan na naman sila doon. Ayan, tulog pa more.
So tulog sila doon ay kasi nga sa sobrang sobrang puyat ganyan kasi pang 2 days na to na puyat din. So ayun, basta ipag-pray nyo kami guys na itong nilalakad natin ay maging maayos. Okay, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa mga vlog namin at kita-kits tayo sa susunod na mga update. God bless po. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him.